Quarter 1, Filipino 8, Aralin 3. Sanaysay, Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. Para sa ating mga layunin, nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Una, natutukoy ang mahalagang elemento, paksa, anyo, kaisipan, damdamin, himig at estilo, at detalye sa sanaysay. Ikalawa, naiuugnay ang mahalagang kaisipan ng sanaysay batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Ikatlo, nasusuri ang mahalagang kaisipan ng sanaysay batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. Ikaapat, nasusuri ang mga elementong panglingwistika, anyo, damdamin, himig at wika ng sanaysay. Ikalima, nasusuri ang kultural na elemento, simbolo, wika, norms, pagpapahalaga at arketipo na nakapaloob sa sanaysay batay sa konteksto ng panahon. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Tala, salita. Magtala ng mga salita o parirala mula sa tulang pag-ibig sa tinubuang lupa na nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan. Kung isa ito sa inyong mga sagot, mahusay. Ang katipunan o kilala rin bilang kataas-taasan, kagalang-galangang na katipunan ng mga anak ng bayan ay kilusang panghimagsik na itinatag ni Andres Bonifacio noong ikapito ng Hulyo 1872 laban sa pananakop ng Espanya. Ang mga kasapi nito ay tinatawag na katipunero. Knock-knock? Who's there? Katipuner who? Isulat ang mga katangiang dapat taglayin ng isang katipunero. Idikit ito sa palibot ng larawan ng isang katipunero. Narito ang mga halimbawang sagot. Makadiyos, may dangal, matapang, tapat, makabayan. Kung isa ito sa inyong mga sagot, mahusay. Alam mo ba, ang kartilya ng katipunan ay ang nagsilbing gabay ng mga bagong kaanib sa KKK na naglalahad ng mga tuntunin at prinsipyong kinasasaligan at pinaniniwalaan ng samahan. Ang unang edisyon nito ay may pamagat na katungkulang gagawin ng mga ZLB na nangangahulugang anak ng bayan. Sa kapahintulutan ni Andres Bonifacio ay ginamit ng katipunan ang kartilyang naisulat ni Emilio Jacinto. Sa kasalukuyan, bilang pag-alala at pagpapahalaga sa akda, mababasa ito sa bantayog ni Bonifacio at ng Rebolusyon ng Katipunan sa lungsod ng Maynila. Narito ang gabay na tanong sa bidyong ito. Una, ano ang mahalagang detalyeng nakapaloob sa akdang Kartilya ng Katipunan? Ikalawa, ano ang kahalagahan ng Kartilya ng Katipunan sa mga katipunero noon at kabuluhan nito sa kasalukuyang panahon? Bago ang lahat, tumungo muna tayo sa talas kahulugan. Panuto, piliin sa grupo ng mga salita ang salitang naiiba o hindi kasing kahulugan. Kartilya, panuntunan, tuntunin, palatandaan. Mahusay, palatandaan. Dangal, puri, daing, dignidad. Daing, mahusay. Patnugot, editor, gabay, lingkod. Lingkod, magaling. Pitagan, pantay, paggalang, pagkilala. Pantay, tama. Pagtalusira, mahusay. Mga elemento ng sanaysay, pagsusuri at pag-uugnay, pagproseso ng pag-unawa. Pag-iwi, pag-aalaga, pag-aaruga, pagtalusira. Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. Panimula ng unang edisyon ng Kartilya. Sa may nasang makisanib sa katipunang ito, sa pagkakailangan na ang lahat na nag-iibig pumasok sa katipunang ito,
ay magkaroon ng lubos na pananalig at kaisipan sa mga layong tinutungo at mga kaaralang pinaiiral. Minararapat na ipakilala sa kanila ang mga bagay na ito. At nang bukas, makalaway, huwag silang magsisi at tuparing maluwag sa kalooban ang kanilang mga tungkulin. Ang kabagayang pinag-uusig ng katipunang ito ay lubos sa dakila at mahalaga. Papag-isahin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog sa pamamagitan ng isang mahigpit na panunumpa upang sa pagkakaisang ito'y magkalakas na iwasan ang masinsing tabing na nakabubulag sa kaisipan at matuklasan ang tunay na landas ng katuwiran at kaliwanagan. Sa salitang Tagalog, katuturay ang lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito. Sa makatuwid, Bisaya man, Iloco man, Kapampangan man, at iba pa, ay Tagalog din. Mga turo ng katipunan. Una, ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ikalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa, at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran. Ikaapat, maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y hihigit sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan sa pagkatao. Ikalima, ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Ikaanim, sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Ikapito, huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay mangyayaring magbalik. Ngunit panahong nagdaan na'y di na muli pang magdadaan. Ikawalo, ipagtanggol mo ang inaapi, kabakahin ang umaapi. Ikasyam, ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin. Matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Ikasampu, sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagkutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Ika-11, ang babae ay huwag mong tignang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nag-iwi sa iyong kasanggulan. Ika-12, ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Ika-13, ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng muka, wala rin sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa, wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di nagpapaapit, di nakikiapi, yaong di marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Ika-14, paglaganap ng mga aral na ito at maningning nasisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkapuluan at sa buga ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkakalahit, magkakapatid ng ligayang walang katapusan. Ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis nang matutumbasan. At para sa mga guro, narito ang pangkatang gawain. Hati-hating suri. Hatiin ang klase sa 14 na grupo. Suriin ang bawat turo na itinakda sa pamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa talahan na yan. Humanda para sa pag-uulat ng bawat pangkat.
Mga katanungan, una, anong paksa ang tinatalakay sa turong ito? Ikalawa, anong kabutihan ang matututuhan? Ikatlo, anong damdamin ang inyong naramdaman kaugnay ng turong ito? Ikaapat, anong paraan ng pagpapahayag ang ginamit ng manunulat sa turong ito? At ikalima, ano ang kaisipan ng turong ito? Narito ang ating pamantayan. Una, nasagot ba ng wasto ang mga tanong sa pag-usuri? Ikalawa, malinaw bang naipaliwanag ang pasalitang pag-uulat? Ikatlo, nakibahagi ba ang lahat sa pag-asagawa sa iniatang na gawain? At narito ang rubric sa pagamarka. Makakuha sila ng score na 5, napakahusay, 4 kung mahusay, 3 kung katamtamang husay, 2 kung di gaanong mahusay, at 1 kung nangangailangan ng pagpapahusay. Pinatnubayang pagsasanay. I-connect mo kalagayan ng panitikan sa panahong propaganda at himagsikan. Gawain 1. I-connect ang A sa B. Pagtapat-tapatin ang column A sa B upang mabuo ang isang maayos na diwa ng pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Subukan yung sagutin ito sa inyong mga kwaderno. Gawain 2. I-connect sa turo. Pumili ng isang kalagayan ng panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Magsulat ng mga pahayag mula sa kartilya ng katipunan na maiuugnay dito. Ipaliwanag ang iyong sagot. Gawain 3. I-connect sa kultura. Pumili ng mga kaisipan mula sa sanaysay na may uugnay sa ipinakikitang larawan ng kulturang Pilipino sa ibaba. Ipaliwanag ang iyong sagot. Narito ang ilang mga kulturang Pilipino. Panghaharana, pagmamano, paggamit ng po at opo, pagbabayanihan, pagkakabuklod-buklod ng pamilya, pakikisama, may isang salita, pagkilos ng tama at nasa lugar, relihiyoso, paglalapat at pag-uugnay. Gawain 1, balik tanaw. Balikan ang gawaing Katipuner Who. Matapos matalakay ang kartilya ng katipunan, ano-ano na ngayon ang mga katangiang dapat aglayin ng isang katipunero. Matapos ito'y sagutin ang mga sumusunod. Una, ano ang masasabi mo kaugnay ng mga isinulat na katangian sa talahanayan? Ito rin ba ang mga katangiang dapat aglayin ng isang Pilipino sa kasalukuyan? Ipaliwanag. Ikalawa, ano ang kahalagahan ng kartilya ng katipunan sa mga kasapi ng katipunan? At ikatlo, ano ang kabuluhan nito sa kasalukuyan? Gawain 2, share ko lang. Magbahaginan ang mga miyembro ng pangkat patungkol sa sagot sa mga tanong. Tanong 1. Kaugnay ng mga natutuhan sa kartilya ng katipunan, sa papaanong paraan makakamit ang pagkakapantay-pantay, kapayapaan at kawalan ng katarungan. Kumpletuhin na mag-aaral na magbabahagi ang mga pangungusap sa ibaba. Ang mga mungkahing paraan upang makamit ang ipahayag mo ang sariling pananaw. Ikalawang tanong, magbahagi ng karanasan na maaaring nararanasan ng isang mag-aaral kaugnay ng kawalan ng pagkakapantay-pantay, kapayapaan at katarungan. Kumpletuhin ang pangungusap na ito. Ang karanasan na maaaring nararanasan ng isang mag-aaral kaugnay ng kawalan ng pagkakapantay-pantay, kapayapaan at katarungan ay ipahayag mo ang iyong pananaw. Gawain 3, human tableau. Mula sa mga ibinahagi ng mga magkakapangkat, pumili ng isang karanasan na ibabahagi sa klase sa pamagitan ng pagtatanghal ng isang human tableau na nagpapakita ng kawalan ng pagkakapantay-pantay, kapayapaan at katarungan sa lipunan. Dumako na tayo sa pagsusulit o pagtataya. Kartilya ng natutuhan. Sa salitang Tagalog, kanuturay ang lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito. Sa makatuwid, Bisaya man, Iloco man, Kapampangan man, at iba pa ay Tagalog din. Mula sa pahayag, mula sa kartilya ng katipunan, anong pangunahing ideya ang pinauunawa nito sa atin? Kumpletuhin ang salita sa ibaba.
ipaliwanag ang sagot. Matapos nito'y magbigay ng iba pang mga salitang natutuhan mula sa araling ito. Ipaliwanag din ang sagot. Pagsusulit, tukuyin ang sagot sa tanong. Sagot sa pagsusulit. Kung tama ang lahat ng iyong sagot, binabati kita.